May martial law na ata. Oo, ha? Yan ang pag-uusapan natin. Si Banat Bay, si Sas at si Maharlika take down na ang Facebook. Oh, nako. Kaya, well, habang tayo ay naghahanda sa 2025 election, hindi rin maalis sa isipan natin na posible, baka hindi umabot sa 2025. Hindi po tayo nagtatawag ng kung ano-ano ha. Pinag-uusapan lang po natin yung reality. Mahirap po kasi na tayo ay utak dilaw. Ano yung utak dilaw? Ba't nakasama na naman coach yan yung utak dilaw? Pag pinanood nyo po yung mga dilawan, kasi po pinapanood ko lahat eh. Mamaya i-discuss ko kung ano ang tingin ng pula, anong tingin ng dilaw, anong tingin ng DDS. Tatlong mata po yan. At ang tingin ng dilaw, yung mga nangyayaring yan, baliwala. Parang dina-downplay nila. Down boy. Wala yan. Ganyan yan, ganyan. Alam mo yung style nila? Minamanipulate ang utak ng mga dilaw. Nilalayo sa nangyayari. Ganyan. Ang pinakausapin natin ngayon, etong pagbaband sa Facebook ni Banat Bay, ni Sas at saka ni Maharlika. Ito po, ang pag-aatake sa DDS at sa iba pa. Ganun na rin kay Ka-Eric. Naka-Eric kayo, no? Banat Bay, Sas, at iba pa, naka-Eric kayo. Naka-SMNI kayo. Oo. Kasi bibirahin talaga dito. Ang kaaway po ditong derechahan, DDS. Yan po talaga. That is the target. At meron pa ring ibang patatahimikin, gaya nga nila Maharlika, at marami pa. No? But the main target here, the bulls eye here, yung mga talagang sundalo ng Tatay Digong. At alam natin kung sino-sino yung talagang mga sundalo ng Tatay Digong. Hindi po ito yung sundalong may armas. Ito yung may armas ang bunganga. Armas. Ang armas nila bunganga at ebidensya. Tunay na ebidensya. Hindi yung ebidensya na business class. Hindi po ebidensya yun. Ang layo sa topic. No? Iba po yun. Yung ebidensya na talagang pwede mong dalhin sa korte. Ganun. Yun po ang kaya kinakalaban, pinag-iinitan po ang tunay na mga DDS at iba pa. Tayo ay maliit na vlogger, hindi naman tayo ka-level nila Banat Bay at saka nila Sas, no? But then again, nabanggit kasi ni Sas ito na iisa-isahin. At naibanggit niya rin kanina sa interview niya kay Trixie, Attorney Trixie, ang sinusundan po dito yung listahan. And remember, nasa listahan po ako. Okay? Nasa listahan po kami. No? Inuna lang siguro, etong talagang mga nasa first tier ng mga DDS vloggers. No? Malay natin, nagsisiguro lang tayo na just in case po, mangyari yung ganito, punta lang po kayo sa YouTube. Kasi po ang YouTube, so far, hindi nila kontrolado. Yan. Hindi po nila kontrolado ang YouTube hanggang sa ngayon. Hindi natin alam, baka bukas, kontrolado na nila. Ang hirap po. Ang hirap pong basahin ng sitwasyon ngayon. Sa katunayan, hindi nga natin alam na kontrolado ng pula ang dilaw. Ay mamaya, yan po ang babanata natin. Yan po ang magiging usapin natin. Di ba? Sino sa inyo na mag-aakala ang pula ay kontrolado nila ang dilaw? Before the election, walang nag-iisip. Mangilan-ngilan lang po. Kaya nga tinatawag na pulawan eh. Pero marami pong hindi naniwala. Ayan, pumuputok sa mukha ninyo. Para kayo nabakla dyan. Pumuputok sa mukha ninyo na magkakampi ang pula at dilaw. Oh. Di ba?
Dati pa namin sinasabi yan. Before the election pa, sinasabi na namin yan. Narrative lang nila yang magkakaaway sila. Kasi pag may away sila, may kwento. At pag may kwento, sila pare-parehas nakikinabang. Naiintindihan po. Kaya mag-iingat po tayo dito. The real target here, the bullseye here, ay ang DDS. Yaan ang talagang bullseye. Yung iba, sabit na lang. Maraming tatamaan along the way, pero ang talagang target dyan, DDS. Yung alam nila ang loyalty, umulan, umaraw, lumindol, bumaha, magkaroon ng tsunami, sumugod ang Amerika, sumugod ang China, sumugod ang Taiwan, sumugod ang Russia, lahat sumugod. Yung mga totoong sundalo ni PRRD nasa tabi niya, hindi gaganon. Naiintindihan? Kasi may mga paganon-ganon eh. Although ngayon, nasa ano rin sila. I mean, let's see, nasa opposition din. No? So, damay-damay na po talaga to. Tatamaan lahat. But then again, let's go back to the main, to the bullseye, which is the DDS. Ayan. So, yan po ang tatargetin nila. Sunod-sunod po yan. Hindi po nila aalisin yan. Hindi po nila iiwasan yan. Alam nyo, matagal ko nang sinasabi, actually, bago pa na-take down yung Facebook ni Banatbay, ni Sas at ni Maharlika, bago pa itong mga kalokohang nangyayari ngayon, before Christmas pa, ang lagi kong sinasabi, ang layo nyo sa putukan. Tingnan nyo pong mabuti ito Ang pinoproblema nila, West Philippine Sea. Alam nyo, kung kayo ay politiko, hindi ko po inaalis sa inyo na protektahan nyo po ang dagat natin. Pero ang talagang tunay, immediate problem natin ngayon ay yung walang freedom of the press. Hindi ka pwedeng magsalita. Iyaan po ang talagang problema natin. Iyaan ang kinahaharap natin ngayon. Kasi yan dyan sa West Philippine Sea, yes, problema yan, I know that. Kaya lang kayo mga politiko, huwag po niyong ipaglaban yung alam naman nating malayo sa atin. Mahaba pa po ang labanan dyan. Tayo ngayon, nanganganib na. Papasok po ang martial law. Kayo mga politiko, dito kayo mag-focus. Labanan po natin yung pagpapatahimik sa mga media. Sinamulan to kay Ka Eric, tapos dito sa 3 vloggers. Wag po. Wag po nating ibahin. Alam mo, kaya ako ngayon, hindi naman sa paghusga sa kanila. Pero, dalawa lang po ang tingin ko dyan. It's either mangmang ka or nililigaw nyo topic. Mangmang ka na hindi mo alam ang nangyayari sa Pilipinas, ang ating problema ay binubusalan ang media na nangyari before, na nangyayari na naman ngayon. Iyan po ang pinaka-problema. Or, talagang ikaw ay politiko na sadyang mangmang. Hindi mo alam. Sasawsaw ka diyan sa West Philippine Sea na napakalayo. Sa tunay nga, mas problema pa nga natin yung rebelde. Kasi sa loob ng Pilipinas, ang dagat napakalayo po. Hindi ko po sinasabing hindi problema yung patungkol sa agrian dyan sa West Philippine Sea ng Pilipinas at China. Pero mas may importante na dapat asikasuhin. Una, yung pinatatahimik.
Napanood niyo na 'to mga brad, eh. Nangyari na sa history natin ito. Pinatatahimik ang media. Tahimik na nga ang media, eh. Ngayon nasaan sila? Nasa vloggers. Pinatatahimik. And the main target here are DDS. Second, kung pinoproblema nyo yung mga kaaway ng Pilipinas, ang totoong kaaway ng Pilipinas, wala sa dagat, nasa bundok. Yung mga rebeldeng NPA, yung mga nasa House of Representatives na mga nag-aanyong congressman, pero sinusuportahan, nagre-recruit ng mga NPA. Ang layo nyo sa putukan, it's either mangmang kayo o nililigaw ninyo ang istorya. Ganun kasimple yun. Ay, sabi ko sa'yo, ang hirap kasi bitawan itong mga ganitong salita, magpapasko eh. Pero ngayon, hindi na po pwede. Kanina may nag-message sa akin, hindi ko na sasabihin yung source ko. Karapatan ko yun. Hindi ko sasabihin ang source ko. Oh. Ha? Ang isang malaking ahensya ng gobyerno magbabayad ng 30,000 pesos sa bawat vlogger na sisiraan si Sara. May demolition job na po. Hindi ko na babanggitin kung sino to. Kung ikaw vlogger, alam mo ikaw ang tinutukoy ko. Hindi ko ipapakita yung source ko. Pero kung gusto nyo ipakita ko yung source ko, magdemanda kayo sa korte, ipapakita ko. Maliwanag. Ayan, maliwanag tayo nagsasalita. Kaya may mga sikat na hindi political vlogger. Yung mga kung sino-sinong vlogger pero malaki ang viewers. Yung iba nga daw natanggal na eh. Bakit? Hindi effective. Mahina. Ang gusto nila 100,000 plus ang subscribers. Alam ko po yung ginagawa ninyo. Huwag po kayong papauto. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Huwag po kayong pauuto kasi yung handler na yan, kumikita. Hindi nga nire-remit yung pera eh. Kumikita yung mga yan. Yan nga ang reklamong na dumating sa atin. Dati na po yung reklamo. Naiintindihan po nyo? Hindi sila epektibo. Bakit? Tanga yung mga vloggers na yan eh. Yung mga vloggers na yan, they are paid to post. May ibibigay lang na post na topic sa kanila, tapos ipopost nila. Etong mga trolls na yan, ganun. They are not paid. Sabi nga ni Sas, they are not paid to think. Hindi mag-iisip yan. Pasa mo sa kanila, ipopost nila sa Facebook. Ganun kasimple. O eto eto paninira kay Sara, i-post nyo. Hindi nila kaya ng argumento. Bakit? Walang utak yan eh. Kahit na maraming viewers yan. Parang si Ben Barubal yan. Hindi ko sinasabing walang utak si Ben Barubal. Pero puro kalokohan lang ang ibibigay niyan. Repost lang yan. Repost. Hindi porket maraming subscribers, hindi porket maraming viewers, may utak. Hindi po. Mga tanga yan. Pasensya na po. Kaya sana po, itong mga kayong manunood po natin, mag-iisip po kayo na meron yung utak yung mga vloggers na pinapanood. Kasi, alam mo, feed yan eh. Coach Oli, tirain mo din yung grappler. Dati na natin tinitira yan eh. Muntik pa nga ako machismis dun sa... Doon sa isang reporter nila, TV anchor nila eh, di ba? Yung Rappler. Sabi nga, tulak mo na yan coach sa stage kasi magkakasama kami sa stage nung campaign. Di ba? Pero isa pang nanahimik yan. Hindi lang naman Rappler na nahimik, marami pang media tahimik ngayon eh. Yan ang number 1 na problema natin.
Halimbawa lang, hindi ko sinasabi na binayaran si Rendon. Hindi ko po sinasabi kasi kaya lang, kunwari lang, the likes of Rendon. Kunwari, example lang po ito, Rendon, huwag kang magagalit. The likes of Rendon, babayaran para mag-post. Epektibo ba? Hindi epektibo eh. Nagmumukha lang silang tanga. Nagmumukhang tanga lang yung bossing nila. Kung sino yung gusto nilang i-promote na politiko. Alam mo kumikita diyan? Yung middleman. Ay, eto gawin natin. Bigyan natin 'tong mga 'to. Example lang 'yan, hindi si Rendon. Bigyan natin ito. Oo, oh. Walang utak 'yan, eh. Hindi si Rendon, yung mga binabayaran. Anong alam niyan sa politiko? 'Di ba? Wala. Hindi epektibo. Hindi ano, eh, hindi ba kumbaga sa drummer, hindi bumabakat yung palo. Ano ba ibig sabihin ng bakat? Ibig sabihin 'pag nagsalita, alingaw-ngaw, matagal na yung balita, tagos pa sa puso ng taong bayan. Gaya nitong sila Banat Bay, sila kay Eric, andiyan diyan. Tagos, eh. Hindi kaya marami ngayon tingnan niyo, iingat po kayo. Iisa-isahin ang banat kay Sara. Diyaan po nila paiikutin. Ngayon, ang punto nila dito, malayo pa naman. Bakit kailangan pag-usapan itong nagiging awayan kay Sara, kay Tamba. Yan po ang litanya ng karamihan ko narinig yan sa trolls. Tanungin ko kayo. Sigurado hindi na makakasagot yang trolls kasi walang utak yan. Sino ba nagsimula? Si Sara ba? Si Sara ba ang nagsimula? Nananahimik si Sara, nagtatrabaho bilang Vice President. Anong kasalanan ni Sara? Dahil malakas siya. Dito sa bayang ito, mapa-politiko, mapa-vlogger, kaya nakakatakot maging malakas na vlogger. Bibigyan ka ng kalaban. Pababagsakin ka. Yung mata nila nasa iyo. Ibabagsak ka nila. Kaya nga, parang ang makikinabang ngayon ay ang mga maliliit na vloggers. Katulad ko. Bakit? Kasi yung mga malalaking vloggers, markado sa kanila eh. Talagang patatahimikin yan. At nagsimula na po. Yang tatlo na yan, una pa lang yan. No? Uunahin nila yan. And hopefully, sa mga mahihinang vloggers, they will rise up to the occasion na sila ang magtutulak at tutuloy ng mga laban kung pinatahimik yung mga malalaking vloggers. Definitely, hindi naman tatahimik yung mga yan. Kaya lang, may nabalitaan tayo na pahihinain ng engagement. Sa Facebook, I'm talking about Facebook, yung YouTube, hindi nila kayang kontrolin eh. Kung hindi ka man nila sarahan, yung engagement mo sa Facebook, pahihinain. Kasi pag hindi naman yan binato sa tao, hindi mapapanood. Hindi lumabas sa newsfeed mo, hindi mo mapapanood. Kaya better yet, you follow. Kung meron kayong gustong vlogger, follow nyo po. Bisitahin ninyo.
Kasi magkakaroon ng, active na pagpapahina or pababagsakin itong mga Facebook pages. Kung hindi man napabagsak, pahihinain, hindi ibabato sa tao. So, i-follow niyo yung favorite vloggers niyo, ta's puntahan niyo daily. Kasi baka hindi niyo makita, baka hindi na lumabas sa newsfeed niyo. Especially kung yung mga malalaking vloggers. Kaya nga, ulitin ko, this is the time para doon sa mga maliliit na vloggers, gaya ko, na to step up the game. Habang hindi pa minamanmanan. Kasi 'pag lumaki na rin, minamanmanan na rin. Tuloy-tuloy na po, tuloy-tuloy na ito, hindi na nila hihintuan, andiya-diyan na sila, eh. Good thing hindi pa nila kontrolado ang YouTube. But then again, ang YouTube po, hindi ito sa paghuhusga sa kanila, pero yan po ay hawak, ang may-ari niyan Kano. Alam naman natin na ang Kano ayaw sa mga Duterte. Hindi ko sinasabi na sasabwat sila, mabuti na lang pong nag-iingat tayo. So, again, ang para masolusyunan ito, i-subscribe niyo po. Abangan po ninyo yung mga post nila kasi baka pinahihina na po. Baka pahihinain. Kung hindi man mahina ngayon, baka pahihinain sa mga susunod na araw. Ngayon, ang tanong, sinong isasunod kay Ka Eric, kay Banat Bay, kay Sas, kay Maharlika? Sino pa? Sabi dito, Karaoke Bear, inuuna nila si Paen, yung may makinarya, si Attorney Vic, tas si Gloria, tas si Sara, tas SMNI naman ngayon na malalaking vloggers. Yes. Magfo-focus yan doon sa ano. Ang ifo-focus nila diyan yung mga DDS vloggers. At siyempre, meron din mga katulad nila Maharlika na malalaki, pahihintuin din, 'no? Kaya nga alam mo damay-damay na po ito, eh. Sabi dito, Kurt Agas, Sas Rogando Sasot, hindi na lumalabas sa newsfeed ko. Wala na po si Sas. Sa Facebook, wala na po talaga si Sas Kurt Aga. Kaya hindi na siya lumalabas. Alam mo, nakakatakot ang nangyayari ngayon kasi it means they are serious about this. Yung kasing laki na kumpanya ng Facebook, makontrol nila at kinokontrol nila, it means they are serious na patahimikin si Sara. The main target here is Sara. And of course, PRRD and Sara. The Duterte. Collateral damage na lang yung mga vloggers, eh. Yun ang talagang pinatatahimik dito. Malaking problema ito.